Alright! Good afternoon Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik makabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagalan mga bayan, akala mga paninira, totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga bayan and happy Monday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check mo natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 51 na mga comments. Nandiyan rin po si Lynn Gonzalez. Meron siyang 42 na mga comments. Lerma Sondita. Meron siyang 15 na mga comments. Nandiyan rin po si Ayeng Gimentisa. Meron siyang 13 na mga comments. And Ramil Ruwasa. Meron siyang 10 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na nag-subscribe sa ating channel, thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ang ating pong mga channel members. Nandyan si Pusong Inami, Maria Luz Lagunsad, Cosmo Defender, Barbara Butler, Katida Darl, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. I-greet natin mga kababayan, ating pong mga suki, mga early birds, yung nanguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Noni Betty, Elsie Adaman from Jeddah. Nandiyan po si Emmy Mapalad, Maria Cristina Manimbao, Maricruz Hernandez. Nandiyan po si M.E. Maximo Magdalena, Joselita de Guzman from Novaliches. I-greet rin natin si Tim Bien from Alaska, USA. Renato Baliner, Maria Mendasiplon, Daniel Siplon. Nandiyan po si Army Lagasor from Sacramento. And also i-shoutout natin si Leoncio Jr. Kaga. And hi to Adelpha Mohar from Capiz. At syempre i-greet natin po mga suki na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? So today is a Monday mga kabayan, December 23. 2 days na lang para po mag-Christmas mga kabayan. 2 days ba? Or maybe 1.5 na lang po para mag-Christmas mga kabayan. So ready na bang lahat? Handa na po ba ang lahat mga kabayan? So pasensya no, medyo na-late tayo ngayong araw. late na si Sir Ivan eh. Kasi kanina mga kabayan, aside pa ho sa meron kasing nag-construction dito po sa gilid po ng aming bahay, kapitbahay namin mga kabayan. So meron silang construction dito. So napakaingay talaga eh. So hindi kaya, saka hindi talaga ni Sir Ivan na mag-vlog mga kabayan kasi nga super po na maingay. Alam mo natin po kapag construction, sa popokan dyan, medyo may gabas-gabasan dyan. At saka meron pa silang ginamit po na parang malaki na pamputo lang kahoy mga kabayan. So nahirapan si Sir Ivan na mag-vlog early mga kabayan. So aside from that, so ang ginawa lang po namin ng aking pamilya mga kabayan, pumunta kami doon sa bayan para po mamili ng mga recados para po sa pang-prepare namin sa pagsalubong po ng Christmas mga kabayan. So namili kami kanina. Ang daming mga tao talaga doon sa bayan mga kabayan. Ang dami talaga sa lahat po ng mga establishmento doon, mga stores doon mga kabayan. Ang haba po ng pila. As in, pero okay naman.
Kaya naman po makabayan. So, kasi nung pumunta na po kami doon sa, sa may bilihan po ng paputok makabayan, may nakakilala pala kasi Ivan doon. So, picture-picturean kami doon, selfie-selfie, tsaka maraming nakakilala pala kasi Ivan. So, ang iba doon, na medyo siguro alam nila na hindi po ako DDS makabayan, tayo po ay Makamarcos, tayo po ay sinuportahan natin po yung pro-government tayo na vlogger. So syempre hindi naman po lahat ay suportado po yung Marcos dito sa amin makabayan. Hati-hati kasi. Pero alam ho ni Sir Ivan, alam ko po makabayan na only siguro mga 10% lang, 15% lang na sumuporta doon sa mga DDS. Kasi ang lugar po ni Sir Ivan, mga pro-Marcos makabayan. Karamihan dito mga pro-Marcos. So, while nag-picture-picture kami doon, so meron po nagtanong kung bakit daw maraming napapicture kasi Ivan, kasi sabi nila, vlogger daw tayo ni BBM. Ang iba siguro, iba yung tingin kasi nga BBM eh. Siguro DDS makabayan, mga DDS. Again, so shoutout nga pala lahat. Saka thank you so much doon sa mga nakakilala po kay Sir Ivan dyan po sa bayan. And also pasalamatan ko rin po makabayan dyan po dito po sa aming kapitbahay kasi kaninang umaga nagbigay kasi sila, meron pong nabigay sa amin, alam nyo ba yung suso makabayan? Yung kinakain po na parang snail siya, dyan po sa dagat, saka, diba, kadalasan yan po dumilikit po sa kahoy. Suso ang tawag namin dyan dito sa amin sa mga Bisaya. Suso ba rin ba sa inyo dyan mga kabayan? So, thank you so much kay Ate Rubilin, saka niluto po niya ng ginataan. Ginataan na suso makabayan, ang sarap talaga Pampahealthy yan Ginataang suso. So, yan po ay napakasarap po kainin, lalo-lalo na kapag lunchtime makabayan. Pero kapag morning, siguro hindi kaya ng aking tiyan. Kasi nga, sobra siya makabayan. So, kailangan talaga po na yun, parang dapat meron kang pangpahilis or pangpatunaw dyan. So, thank you so much. Ang sarap-sarap po na ginataang suso makabayan. Okay? So, anyways, kumusta ang lahat makabayan? Kumusta po ating mga DDS? Ready na ba tayo sa ating Christmas? At saka, before makalimutan ni Sir Ivan, siyempre i-greet more natin ang lahat po ng Merry Christmas. At saka sa mga DDS, sana magpatawa daw tayo at saka kalimutan na muna natin ng konti yung pagiging bitter ninyo. Ngayong araw, ayoko sana na mag-vlog makabayan yung masyadong tira tayong tira, yung hardcore talaga na mga tira natin makabayan, yung pagsagot natin doon sa makabilang kampo kasi nga malapit na po yung Christmas. Kaya lang ang dami pong issue ngayon, mga paninira, mga fake news na mga ipapakalat ngayon ng mga DDS makabayan. So kalimutan natin ng konti yung hindi pagiging grabe, yung harsh ng konti makabayan kasi kailangan po natin silang sasagutin at saka supalpalin makabayan. Okay? So anyways, unang-una, diba, meron pong nangyari na rally dyan po sa EDSA Shrine makabayan. Diba, meron pong schedule dyan. Yung grupo po ng mga kaparian, yung mga pari makabayan, na sila po yung nag-file po ng impeachment doon po kay Sara Duterte. Diba, naalala ba natin? Diba, yung pang third po na impeachment complaint doon kay Sara Duterte, yung mga pari makabayan. So, nandun sila kanina hanggang ngayon. Nandun pa rin po makabayan at this moment. So, dahil po nalaman ito na mga DDS, nandun sila, nakatambay rin po makabayan. Parang tinatambayan nila doon kasi nga siguro sila po ay nakikimarites kung ano ba yung mga pinagsisigaw doon, ano ba mga pinag-ingay doon sa mga pari makabayan or ano ba ang concern nila, pinag-ingay nila para po sa gobyerno natin. So, ang ginawa po makabayan, ang kanilang pong agenda ng kanilang rally, ito po ay patungkol po sa budget, sa mga cutting of budget, merong kinatasan po o tinanggalan po ng budget na ahensya makabayan. So, ito po ay patungkol doon. Pero alam rin po ng mga DDS na ang grupo na yon, sila po yung nag-file po ng impeachment doon kay Sara Duterte. Okay? So, ngayon makahabayan ko, ang nakakatawa dito, alam nyo ba, madaling araw pa po sila doon nagtambay makahabayan. Hinintay nila, nag-start nga sila doon 12 midnight makahabayan. Kasi meron pala silang rally kagabi, pero hindi na po sila umuwi makahabayan. Nandun na lang po sila natulog
mismo natulog para mga informal settlers na mga NPA makabayan, magunggong talaga eh. Tingnan nyo, nandyan sila sa harapan po ng Robinson makabayan sa galeriya. Tapos para sila doon na mga informal settlers, magunggong talaga eh, di ba? Kasi nga, di ba, lagi lang sinasabi makabayan at post rin po yan ni Joy Diviver na ang not Joy, sabi nga pala yun ni Princess Maui or anong tunong pangalan ni Princess Maui? Nakalimutan ko lang. Si Julius Milanyo makabayan. Di ba sabi niya ang pag-asa nandyan daw sa EDSA? Kasi daw ang pag-asa nila ngayon magkaroon po ng people power makabayan. Kaya lagi sila nakatambay dyan sa EDSA kasi nga sila po yung nagbabakasakali dito na sila pa po ay dadami makabayan. Kaya ang post nila, lahat ng post ngayon ng mga DDS na sa EDSA daw ang pag-asa makabayan. Pero meron ba silang pag-asa? Tingnan nyo nga ang rally nila makabayan. Hindi nga sila makapuno ng isang classroom picture. Tingnan nyo, tas sila ngayon ay naghangad po ng isang people power makabayan. People power ba talaga or people pawis? People pawis ang nangyayari. Kasi nga, classroom picture pa lang, hindi nila kaya pong mapuno makabayan. Unlike doon, sa nangyari nila na event na yung for how many days makabayan, siguro 1 week and 2 days yun, nangyari doon, marami sila doon. Pero ito pong mga usual nila na mga rallies makabayan, yung mga normal days nila na rally, tingnan nyo, hindi nga umabot ng 10, hindi nga umabot po ng 15, hindi nga makapuno katulad po sa classroom picture makabayan. Ganon lang po sila kadami or kalit nga pala, ganon sila kaliit ngayon, kakarampot na lang po. So ano nangyari si Ivan? Doon po sa rally, while hinintay po nila yung rally doon sa mga pare makabayan, doon natin nalaman, ipakita ko sa inyo, ang vlog po ni Wanderer yata siya niya, The Wonders Philippines. Ito pong si The Wonders Philippines makabayan, siya po ay DDS. So dito na po natin malalaman na iilan lang po sila ang mga rallyistang nandyan makabayan. Kasi nga diba tinuro nila na meron na nagrally dyan sa loob daw mga parian. So kanila pong sinugod makabayan. Isipin niyo po, sinugod nila ang rally ng mga pare at saka siyempre nakita nila nandyan po sa loob po ng simbahan makabayan pero yan po ay peaceful po na rally. Peace na peace o yan na rally ng mga pare makabayan. So okay naman talaga yan eh kasi maganda naman po ang kanilang panawagan sa ating gobyerno makabayan. So ito po ating ebidensya na sila po ay dismayado kasi ilan na po sila dyan. At saka may plano rin po silang pupunta doon sa rally ng mga pare makabayan. For more details, let's watch this. Wala pa eh. May rally po yung yung sila Padre Damaso. Nandito sila ngayon. Yung pumirma ng impeachment ni BP Sara, nandito sila. Nandyan sila sa loob. Diba sabi niya nung intro makabayan, wala pa eh. Kasi tinanong siya ng kanyang viewers kung marami na ba daw silang nag-rally dyan makabayan. Tapos sabi niya, wala pa eh. Ilan na lang kayo. At saka mas lalo pang kumonte ang inyong grupo. Ngayon makabayan ko, meron pong pinost. Ito pong si Joy Diviver. Joey na naman eh. Hindi nga pala si Joy. Tingnan ko lang po yung isang post makabayan. Kasi ito nakakagalit. Gunggong talaga eh. Post nga pala ito si Maui Spencer. At saka ito po yung nirepost ni Hitad makabayan. Yung tungkol po kay Joy, mamaya yun. Kasi yun po i-connect natin po sa INC makabayan. Ito muna kay Maui Spencer. Anong post niya si Ivan? Diyan post niya, ito ay morning. Morning that is 7 o'clock yata in the morning yata to if I'm not mistaken. Kasi sabi niya makabayan, may mga kasaling NPA sa prayer rally ngayong araw sa EDSA. Huwag po kayong pumunta, patibong po yan. Alam nyo kung ano ang kaya nilang gawin. Alam daw nila kung ano daw ang kayang gawin ng NPA makabayan. Alam naman natin yan, di ba? Sila po ay manggugulo, alam natin yan. Real talk tayo. Alam mo natin yung mga NPA, sila po ay manggugulo or baka merong bombahin makabayan. Di ba? Yan po ang pananakot ngayon, ginamit po ni Princess Maui. Or siya po si Maui Spencer makabayan. Pero isipin natin, 'di ba? Ang pananakot nila, meron daw mga NPA kasama makabayan. May NPA ba mga kasama doon sa loob makabayan? Kung meron mga NPA kasama doon sa loob po ng simbahan, well yun po yung mga mababait.
Bakit? Doon po sa loob po ng simbahan mga kababayan. And until this moment, wala pong nangyaring kaguluhan. Wala pong nangyaring mga bumbahan mga kababayan. Ang post po ni Maui, yan po ipananakot para hindi pupunta ang kanilang mga supporters doon sa rally ng mga pare. Para hindi pa daw dadami mga kababayan. Diba yan po sabi ni Maui kagabi sa kanyang vlog, para hindi daw dadami. Kasi ang kanilang rally, it's a Friday, pati po yung rally kanina dyan po sa mga DDS, dyan po sa EDSA mga kababayan, sa labas po, na mukha sila mga informal settlers, hindi kasi dumami. Kaya nag-post siya, huwag kayong pupunta doon sa rally ng mga pare para hindi na po dadami. So, ang ginamit niyang pananakot, mga NPA na makabayan, gunggong talaga eh. Di ba mga NPA? Sino bang nagmumukha tong NPA? Di ba kayo, Maui? Mas mukha pa kayong NPA kasi mga sumama doon sa rally ng mga pare. Tingnan nyo, hindi lang NPA, mukha pa kayong mga informal settlers dyan sa labas. Dyan na kayo natutulog. Gunggong talaga eh. Di ba? Kung paano dito tingnan nyo kung paano dito inuto ang taong bayan, mga kabayan. Tingnan nyo kung paano nila dito inuto ang kanilang mga followers. Kasi ang point nila dito, para po maawa, para makuha sila dito ng simpatsya sa ginagawa dito ng mga vlogger na yan, maggunggong ng mga vlogger na yan, ng mga DDS na yan. Gusto kasi nila makuha sila ng simpatsya at saka para po maraming magagalit dito sa ating gobyerno. Tingnan nyo kasi ipakita nila sa vlog nila na sila doon, mga tao doon, natulog na lang sa gilid-gilid. Gusto na ipakita doon na ganito na kahirap ang Pilipinas mga kabayan. Which is yan po ay kabaliktaran. Bakit mo nasabi yan si Ivan? Sa bilihan pa nga lang ng paputok mga kabayan, ang dami nung bumili. Ang haba nga ng pila doon. Yan ba ang sinasabi nila naghihirap ang Pilipinas? Paputok ang mga binili mga kabayan. And not just paputok, yung mga malaki talaga na mga paputok mga kabayan, pero hindi may paputok yan eh. Parang bingala na malaki, yung fountain na malaki. Ganun yung mga kabayan. Di ba bawal na po yung paputok na malaki? Pero alam niyo ba, siya nga pala, may answer po 7 kasi may napansin ko mga kabayan doon po sa mga pabilihan po ng paputok. May napansin ako doon na parang bring back memories talaga. Naalala ba natin sa time po ng 90s mga kabayan na meron pong paputok na parang watusi? Yung sa both sides mga kabayan, meron po mga sinulid. Naalala ba natin yan? Tapos diba, kadalasan natin, kasi nga may pagkaano tayo noon eh, yung panahon natin na kabataan natin, na yan po inilagay natin dyan po sa pintuan mga kabayan. Tapos pagbukas po ng tao, yan po ipuputok. Naalala ba natin yan? Nakalimutan ko ng name yun eh. Parang Poly yatang name yung makabayan. Poly ba yun? Basta may mga sinulid sa sa both sides. Bumalik makabayan. Kasi nga, how many years na yan? Or decades yata, yan po ay nawala. Pero ngayon, bumalik siya sa panahon po ni PBB Makabayan. Di ba? Ang saya-saya talaga eh. Tsaka meron pa kong isa pong nakikita doon na paputok na bumalik rin po Makabayan. So, tingnan nyo. Tingnan nyo lang po, naghirap ba ang Pilipinas? Tas maraming binili po ng mga paputok mga kaya hindi ko naniniwala. Ang gutom lang dito at saka naghihirap lang dito yung mga DDS mga Bakit sa Ivan? Kasi hindi sila makakapasok sa Malacanang. Sa panahon kasi ni Digong mga busog na busog kasi sila. Kasi si Digong mahilig po magpakain ng kulay green mga Alam mo natin ang kulay green, di ba? Binubusog kasi yan sila ni Digong. Unlike BBM, wala pong pirang binibigay si BBM sa mga vlogger. Wala pong ganun makabayan. Order na po natin dito, si BBM Ilocano ho yan. Diba sabi ng karamihan na mga Ilocano daw, sila po ay yung masinop makabayan, masinop. Yung matipid talaga. Diba? Matipid daw talaga yung mga Ilocano. So, yun nga si BBM, wala po. Pero kami po ay natutuwa kasi talaga pong siya po ay aming susuportahan kasi alam po ni BBM, alam po ni Sir Ivan, ang kakayahan ni BBM kung paano pa ito pagagandahin po ang Pilipinas makabayan. Pero sad to say, marami lang kasi mga salot ng lipunan, marami kasi mga pabigat sa ating bansa, dumagdag sila sa problema makabayan, kaya nakaganyan. Medyo nahirapan po makarecover ang Pilipinas, pero at least ngayon nakikita natin po yung progreso ng ating ekonomiya makabayan at dahil yan sa isang Marcos, okay? So balik na po doon sa rally. Doon sa rally makabayan, dahil nga sinabi nila na meron daw mga NPA na kasali doon para matakot ang taong bayan, para matakot ang supporter ng mga DDS at saka matakot rin po yung mga supporter po ng mga pink clown makabayan. Kasi yung mga napuntahan doon, mga pink clown yun para matakot.
Hindi nga sila nagkaroon dito ng problema na meron silang kasamang mga NPA mga kababayan. Naalala ba natin yan? Sa kanila pong mga rally, may kasama silang mga NPA. May kasama sila dyan, NPA, meron pong NPA. Diba? Nagkaroon ba sila ng problema mga kababayan? May sinugi ba doon? May binumba ba doon? Or may nanggulo ba doon? Ang nanggulo doon mga kababayan, mga DDS. Kasi nung time po na pumunta doon, ang mga pro-admin vloggers, sila po'y tinaboy. At saka pinagsalitaan po ng hindi maganda mga kababayan. So sila dito ang namukha talagang mga NPA. Correct if I'm wrong, DDS. Diba? Sino ang namukha dito mga NPA? Kasama ninyo may NPA. Pati ba niya? NPA ba yan? Oh, joke lang. Diba? Dapat baliktarin natin ang mga sinasabi. Kasi yung mga sinasabi nila mga kababayan, yung mga post nila na mga paninira, mababaliktad kasi sila dyan. Bakit? Kasi yung mga sign po sa mga pro-admin vlogger, mga Marcos supporter, dito po sa mga loyalista, at saka sa mga Pinklawan, Dilawan, mga mababait kasi, mga matitino. Pero mga DDS, magunggong kasi. Kaya lagi natin silang mababaliktad makabayan. Okay? So para tayo merong idea sa nangyari doon sa rally sa loob makabayan, ipapakita ko sa inyo itong vlog ni Insurrecto. Well, siya nga pala. Speaking of Insurrecto, na-postpone po yung rally, yung schedule po ng rally this coming January 15 yung makabayan, di ba? So yan po'y gin-move to January 18 makabayan. Kasi ang January 15, if I'm not mistaken, that is Wednesday. So para marami pang makadalo ng makabayan, so dapat walang trabaho or walang eskwela, January 18 ang kanilang schedule makabayan. Okay? So for more details, let's watch this. Maganda po itong activity kasi ihahayag ng mga paring Katoliko ang kanilang sa mga kaganapan ngayon sa ating bayan. Lalo na sa issue ng impeachment ni Sara at saka sa issue ng budget. Budget. Itong grupong ito na Clergy for Good Governance, kung napansin ko, ang mga pari na nag-file ng third impeachment complaint, kabilang sa grupong ito. Yung mga pari na nag-file ng third impeachment complaint kay Sara Duterte, kasama dito sa Clergy for Good Governance. So mga kabunyog, mga kababayan, itong grupong ito ang nananawagan sa ngayon na pumunta sa EDSA Shrine. Alam naman natin na yung EDSA Shrine, hindi naman yan publikong lugar ng gobyerno, hindi po. Marami pong nalilito dyan. Ang EDSA Shrine po ay Catholic, church. Simbahang Katoliko po yan. Isang parokya po yan. Yang nandyan na yan sa EDSA Shrine. Kaya ngayon, yung mga paring Katolikong ito, magmimisa yata sila sa loob at yung kanilang mga supporters ay pupunta rin doon. Ang misa nila ay iniaalay nila sa kanilang panawagan na sana repasuhin ng gobyerno ang budget nito. Sa bagay, nag-aksyon na rin naman ang presidente. Ang ginawa ng presidente, hindi niya pinirmahan. Dapat sana noong December 20, at inorderan niya ang Department of Finance, ang DBM, na i-review kung alin ang mga items na dapat i-veto at isaayos. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, itong misa ay misa ito ng mga paring Katoliko. Parang lumalabas, parang pinapakita dito na hindi lang yung Iglesia ni Cristo ang naghahayag ng kanilang posisyon sa mga maiinit na issue ngayon sa bayan. Kasi yung Iglesia ni Cristo, naghahayag sila, suportado daw nila si Sara. Pero itong mga paring Katolikong ito, Clergy for Good Governance, ang posisyon nila ay kabilang nga, yung ilang leaders nito, nakita ko, kabilang doon sa mga pumirma ng mga pari doon sa impeachment ni Sara, sa third impeachment complaint. Pinapaabot ko nga pala, hindi na po January 15 ang ating rally sa January, January 18 na. Kasi maraming nakiusap na gawing Sabado. Kasi yung January 15 pumatak Wednesday, Miyerkules, may pasok. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, tayo po iminub na natin sa January 18. Pero itong rally book, itong activity book, ang alam ko misa lang sa loob ng EDSA Shrine. Siyempre may kunting programa yan. Pero kumbaga ito, pinangungunahan ng mga paring Katoliko, Clergy for Good Governance.
mga kabunyog, ang inaantay nitong mga paring Katoliko kung ano ang mga detalye ng gagawin ng presidente. Hindi pa kasi ina-announce ng presidente kung ano yung mga pagbabago sa budget. Ito yung mga pare na nasa ilalim ng Diocese ng Novaliches. Talagang ang Diocese ng Novaliches, mga aktibo sa isyu ng bayan. Ang Diocese ng Novaliches. Ha? O yan. Yan mga kabunyog, mga kababayan. O. Ayan, no? Ang Iglesia ni Cristo, hindi natin alam. Tuloy pa ba yung rally nila na yan? Ha? Parang wala na. Yun lang namang anchor or broadcaster ng Net25 yung nagbalita niyan. May rally daw yung Iglesia ni Cristo. Ngayon, wala na tayong balita. Kung mayroon pa ba yan o wala na. Parang wala naman na eh. Okay, so yan, klaro mga kababayan na yung rally or impeach Sara rally supposed to be this coming January 15, yan po'y nilipat po sa January 18 mga kababayan. Okay, so don't forget, January 18, supportahan natin po yung rally ng mga Pink Clown mga kababayan. Magpupuntahan rin po doon, siyempre, yung mga pro-admin vlogger, mga Marcos supporters, and also meron na pong pupunta doon ng mga loyalista mga kababayan. So, para magkaisa tayong lahat. Ipapakita na naman natin ang pwersa kung ano ang totoong pagkakaisa makabayan. Okay? So anyways, dahil po nabanggit po doon ni Insurrecto, yung tungkol po sa INC makabayan. So ito na. Ito yung post po ni Joy De Viber makabayan. Ito po kanina, before po nag-vlog si Ivan, merong ipinost itong si Joy De Viber na meron daw date ang sa INC makabayan. Sabi po ni Joy, mag-ready na. May date na, may location na. Let's go! Salamat INC. Meron na daw date makabayan. So ngayon, tinambayan ko, tininan ko po yun, yung doon po sa Net25 makabayan ko, ako po yung nagbabakasakali na ito po i-plug in nila or i-advertise nila ang schedule po or ano yung event na yon na sinasabi po dito ni Joy makabayan. So hindi ko nakita, natapos na lang yung programa, hindi ko nakita doon makabayan. Wala sinabi doon sila si Nelson, wala po sinabi doon, ito pong si Jel tungkol dito po. Si Jen nga pala tungkol dito po sa sabi ni Joey makabayan. Baka bluffing naman to bluffing makabayan Panloloko to Di ba? Tingnan nyo, ginagamit talaga nila yung INC. Kasi ang INC po ang kanilang pag-asa makabayan. Kasi alam rin po natin kung gaano rin po kadami yung INC. So ang pag-asa ngayon ng mga DDS, ito pong INC makabayan. Correct ba, I'm wrong, mga DDS? Diba? So ngayon, meron pong nag-viral na picture po ni Sara Duterte daw makabayan Sara daw. Pero hindi ko sinasabi ito ay totoo. Kasi meron pong picture na kumalat ngayon makabayan na ito daw si Sara Duterte, abay mukha yatang lumuhod makabayan. Kumain yata ng lollipop daw, di umano. Parang kumain ng lollipop. So ipakita ko sa inyo ang picture. Ay ko lang po i-post na makabayan. Baka kasi baka maano tayo sa kay YT alam mo natin yung purma na yan. Alam natin po yung purmahan na yan. Baka maano tayo sa kay YT Pero ito yung kumalat na picture ngayon na allegedly si Sara Duterte na makabayan. Pero dito po sa ating channel, hindi ko sinasabi na yan ay totoo. Bakit? Kasi parang mukhang foreigner yung lalaki makabayan. Pero ito po yung ngayon nag-viral. Ngayon, bakit nasabi ng mga Marcos supporter na para daw si Sara Duterte dahil po sa kanyang isunuot po makabayan ng uniform. Kasi kung titingnan ho natin, itong uniform po ni Sara makabayan, magkahalintulad kasi. Diba? Tsaka paano siya lumuhod sa isang lalaki? Ano bang kasalanan niya sa isang lalaki makabayan? Ano bang kasalanan ni Sara? Bakit siya lumuhod? Di ba? Bakit siya lumuhod sa lalaki? Di ba siya po'y napabalita na para siyang makabayan, parang tibo or tumitira ng babae o tumitira po ng lalaki. So both makabayan. Di ba yun po ang mga kumakalat po ng mga balita-balita daw na si Sara daw siya po ay tumira po ng babae, siya po ay tumira po ng lalaki. At saka meron po mga sabi-sabi makabayan, ito daw si Zulaika na kanya daw ang kalaguyo makabayan. Di ba? Yan pong kumakalat ngayon. Pero kaya nga tayo nagtataka, bakit siya lumuhod doon sa isang lalaki?
Again, mga DDS, hindi ko tawag dito mga kabayan, hindi ko sinasabi dito na yan ay totoo. Yan lang po ay kumalat ngayon. Ang problema, nilagyan kasi ng name po ni Sara mga kabayan. Okay? So anyways, before tayo magpatuloy po sa ating mga topics, pag-usapan natin po siyempre si Digong, pag-usapan natin po sila si Bato de la Rosa, si Sara pa rin po mga kabayan, kasi nga merong malaking problema. Since noon pa naman, may malaking problema talaga yung mga DDS mga kabayan. May malaking problema na lang pong kakaharapin itong si Sara, si Digong, pati po yung mga Alipores, si Bongo, at saka pong si Bato de la Rosa mga kabayan. So mamaya pag-usapan natin yan. And also, nag-rant rin po ngayon, galit na galit, ito pong si Congressman Marcoleta mga kabayan. Kung bakit, babalikan natin yan. But before that, isa naman natin, nandyan po si Gina G, Hi to Hisosa Magbanwa, Think Abel from Great Britain. Nandyan po si M. Sarino, Milagros Marter, Ariel Barreso. Nandyan po si Sky Bright, Bayani Pito Beyas, Lorely Bernardo, John Kuan, Liway D. Tanso. Nandyan po si Daldet Pasamonte, Kingdom Servant. Si Kingdom Servant, yan po ay haters natin makabayan. Hay nga pala na sa mga haters. I love you all. Nandiyan na po si Yolanda Hohashi, Lynn Gonzalez, Hatsu Aida Sinsuat, and also isyatat natin si Jess Tobtob from Calaba, Laguna, Emergencia Yongko from Anchorage, Alaska. Nandiyan po si Evelyn Garcia, and hi to Mary Jane Tan. Okay, so before tayo magpatuloy doon sa mga mainit na mga issues makabayan, ipakita ko muna sa inyo siyempre ang ating good news. Para alam po ng mga DDS, alam po ng mga haters natin na meron po siyempre yung tinatrabaho ang ating Pangulo and also ang Marcos administration. For more details, let's watch this. Produktibo ang aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong nakaraang isang linggo. Isa sa mahalagang aktibidad ng Pangulo ang pagsaksi sa pagpirma sa 5 infrastructure projects ng Department of Transportation. Sa unang araw ng linggo, nanguna si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang flag raising ceremony sa Malacanang. Dito kinilala niya ang mga kawani ng Office of the President sa kanilang naging papel para sa tagumpay ng OP ngayong taon. Isang Thanksgiving event din ang dinaluhan ng Pangulo at ni First Lady Luisa Raneta Marcos kasama ang iba't ibang sektor na buong taong nakasuporta sa mga layunin ng pamahalaan. Nagpaabot din ang Pangulo ng pasasalamat sa Malacanang Press Corps sa ginanap na year-end fellowship. Kinilala niya ang mga ito sa kanilang commitment na makapaghatid ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko. Dumalo ang Pangulo sa parangal gawad ng kahusayan sa komunikasyong pampubliko sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Aktibidad ito na kumikilala sa mga individual at ahensya ng pamahalaan sa kanilang communication programs. Martes, pinangunahan ng Pangulo ang 23rd NEDA Board meeting sa Malacanang kung saan inaprubahan niya ang mga pangunahing irrigation at bridge projects, kabilang na ang 37 billion pesos na Ilocos Norte, Ilocos Sur Abra Irrigation Project at ang Accelerated Bridge Construction Project for Greater Economic Mobility and Calamity Response o ABC Project. Matapos niyan ay nanguna ang Pangulo sa inaugurasyon ng bagong Pilipinas One-Stop Shop OFW Action Center kung saan matatagpuan ang iba't ibang serbisyo para sa mga OFW. Giit ng Chief Executive, hakbang ito ng pamahalaan para mapadali ang buhay ng mga OFW lalo na sa pag-aasikaso ng kanilang mga dokumento. Pinangunahan din ng Pangulo at ng First Lady ang pamaskong handog para sa OFW family na nagbigay saya at aliw sa mga OFW at kanilang mga pamilya. Dito muli ring tiniyak ng Pangulo ang mga hakbang ng pamahalaan para tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga modern-day hero. Miyerkules, sinaksihan ng Pangulo ang pagpirma sa 5 infrastructure projects ng Department of Transportation na layong mas palakasin pa ang turismo at pagbutihin ang transport system lalo na sa Visayas at Mindanao. Dito tiniyak ng Pangulo na mananatiling committed ang pamahalaan sa pagbuo ng mga proyekto na maghahatid ng kaginhawaan sa mga Pilipino. Pinangunahan din ng punong ehekutibo ang isang pulong kasama ang government key officials para pag-usapan ang panukalang pambansang budget sa susunod na taon upang suriin ito at tiyaking tutugma ang budget sa mga pangunahing prioridad ng pag-unlad ng bansa. Huwebes, dumalo ang Pangulo sa change of command ng Philippine Air Force na ngayon ay pamumunuan na ni Lieutenant General Arthur Cordura. Kasunod yan ang pagre-retiro ng dating Commanding General ng PAF na si Lieutenant General Stephen Parreño. Dito pinuri ng Pangulo ang mga napagtagumpayan ng PAF sa ilalim ng liderato ni Parreño at hinimok ang institusyon na patuloy na mahusay na gampanan ang mandato nito, lalo na sa pagtiyak ng territorial integrity ng bansa.
Tinanggap din ng Pangulo si Japanese National Security Advisor Akiba Takeo sa isang courtesy call sa Malacanang. Dito binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagpapatatag ng matibay na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Japan sa larangan ng depensa at seguridad, lalo na sa gitna ng mga issue ukol sa West Philippine Sea. Iprinisinta rin ng Bangko Sentral ng Pilipinas kay Pangulong Marcos Jr. ang mga bagong disenyo ng pera kung saan tampok ang mga hayop at halamang makikita sa Pilipinas na sumasalamin sa mayamang biodiversity ng bansa. At dahil sa bagong security features ng mga perang ito, binigyang diin ng Pangulo na mas mapapangalagaan ang perang pinaghirapan ng mga Pilipino. Dinagdagan pa ng Department of Agriculture ang bilang ng mga palengke sa Metro Manila na magbebenta ng 40 pesos kada kilo ng well-milled rice sa ilalim ng Rice for All program. Mari nang mabili ang murang bigas sa Langaray Public Market sa Dagat-Dagatan, Caloocan City, Phase 9 Bagong Silang Market sa Caloocan pa rin, Cloverleaf Market sa Balintawak, Quezon City at New Marulas Public Market sa Valenzuela City. Samantala, ilang bagong lokasyon din ang binuksan para sa pagbebenta ng 29 pesos kada kilo ng bigas. Matatagpuan ito sa Kamuning Market sa Quezon City, Pasay City Public Market at sa New Las Piñas City Market. Una nga po dyan mga kababayan, pinangunahan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagdiriwang ng ika-89 na anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines na may temang AFP at 89, Sandigan ng Sambayanan patungo sa Bagong Pilipinas. Kinilala ng Pangulo ang mahalagang papel ng AFP sa kasaysayan at kasarinlan ng bansa mula nang itatag ito sa ilalim ng National Defense Act of 1935 sa pamumuno ni dating Pangulong Manuel L. Quezon. Batid din ng Pangulo ang kakayahan ng AFP na magtago at umangkop sa hamon ng makabagong panahon, lalo na sa harap ng mga pagbabago sa pagprotekta ng seguridad, gaya ng mga banta sa cyberspace at patuloy na geopolitical tension. Bilang pagkilala sa dedikasyon ng AFP, pinuri ng Pangulo ang pagsisikap ng administrasyon na suportahan ang modernisasyon ng hukbo, kabilang narito ang pagpapalakas ng kakayahan sa cybersecurity at pag-akma sa makabagong teknolohiya upang higit pang mapanatili ang seguridad sa ating bansa. Kasabay po nito, muling hinikayat ng ating Pangulong Marcos Jr. ang lahat ng sundalo, opisyal at kawani ng AFP na manatiling tapat sa kanilang tungkulin at mga adhikain. Nagbigay pugay ang Pangulo sa liderato ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at sa lahat ng mga natatanging miyembro ng militar sa pagpapamalas ng katangin-tanging serbisyo na anyay simbolo ng patuloy na pagsusumikap ng sandatahang lakas para sa kapakanan ng bayan. Kaisa ang sambayan ng Pilipino, ipagpapatuloy anya ng AFP na gawin ang kanilang mandato na protektahan ang bansa at mag-ambag para sa pag-unlad nito. Pangako ng AFP na bibigyan nila ng prioridad ang transparency, pagsusulong ng kapayapaan, professionalism at service excellence. Okay, so kung nagustuhan ninyo ang ating mga good news ngayong araw mga kababayan, please give a like naman po sa ating vlog. Malaking tulong ho yan. And also, kung hindi man kalabasan sa inyo, i-share natin ating vlog mga kababayan para marami pa po tayong matulungan po ng mga kababayan natin na hindi mga well-informed. Yung po mga nauto ng kabilang kampo mga kababayan. At doon rin po siyempre sa mga kababayan natin na hindi po sila aware sa mga totoong nangyayari sa gobyerno natin. Okay? So please i-like natin and also please i-share natin ating mga videos mga kababayan. Again, so thank you so much. And also, doon rin po sa mga nagbigay sa atin ng GCash mga kababayan. Meron sa Ivan? Yes, meron po. May nagbigay po ng GCash sa atin mga kababayan. Pero hindi po nanghingi ng GCash sa Ivan. Wala pong ganun mga kababayan, hindi po nanghingi sa ating mga viewers sa Ivan ng GCash. Wala pong ganun. Kundi sila po ay nagtanong sa aking mga kababayan at saka hiningi nila ang ating GCash. Pero doon po sa 21 yata lahat, if I'm not mistaken, kasi nga count ko ganina mga kababayan, 21 lahat po ng mga viewers natin nang hingi po ng ating GCash account. Pero hindi po lahat binigyan ko mga kababayan. Bakit sa Ivan? Syempre, for security purposes, baka ano kasi yun Hindi po. So, ilan lang po doon na binigyan ko po ng GCash account, yung mga kilala lang po makabayan. Yun talagang nakikita ko dyan sa mga comment section natin na alam ho natin na sila po ay solid viewer talaga. Na matagal ko na po silang nakikita makabayan, saka matagal ko na po silang mga kachat noon.
O hanggang noon, hanggang ngayon makabayan, kachat ko yan sila. So kilala ko po sila. Yung iba po na hindi ko masyadong kilala, pasensya talaga. Siyempre, kilalan ko muna. Baka ano kasi eh. So again, thank you so much doon sa mga nabigay po sa atin ng GCash. Ulitin na po natin dito, mga DDS, hindi po nanghingi ng GCash si Sir Ivan sa mga viewers ko. Walang ganon sa mga DDS lang po yon, okay? And also, ipaalam ko rin po sa inyo na yung ibinigay ninyo na GCash kay Sir Ivan, kalahati sa buong amount makabayan, ibibigay ko po doon dyan sa likuran. Dyan po sa tabing dagat makabayan. Okay lang ba? No problem ba? Kasi nga, alam nyo makabayan, talagang mababait sila dyan eh. Totoo lang, tsaka gusto ko rin po happy sila sa kanilang Christmas makabayan. So ang gagawin po ni Sir Ivan, yung ibinigay ninyo na GCash sa akin, kalahati doon, ibibigay ko dyan sa likod makabayan. At saka sila rin po ay viewers natin. I am very sure bukas maghintay yung anong sa Tagalog dito makabayan, yung doon, yung ambang bantawag diyan. Basta naghintay na sila makabayan kasi maraming viewers tayo nandyan po sa likuran. So alam na nila ang plano ni Sir Ivan. Okay? So kita-kits tayo dyan bukas. So anyways makabayan ko ngayon, may pinoward sa atin na video tungkol dito po kay Digong Makabayan. Doon kasi sa kanyang tipon-tipon, either even though yun po ay Bisaya, pero meron pong translation ng Tagalog Makabayan dyan po sa baba. Ito po ay tungkol sa plano nilang destabilization. Yes, meron na po silang plano na destabilization makabayan at meron na pong kinausap itong si Digong para daw makabalik na sila sa Malacanang makabayan kasi according to kay Digong, mukha yatang nahay na naman sa fentanyl makabayan. Presidente daw siya. Presidente ba hanggang ngayon itong si Digong Makabayan? Kasi binanggit niya dito eh. Dahil daw siya ay presidente, so dapat daw makabalik daw siya sa Malacanang Makabayan. At meron siyang kinausap or meron po siyang grupo na kinausap rin po siya makabayan. So ngayon, dito rin po sa video, dito natin nalaman at nakita, ebidensya to na binayaran niya ang kanyang mga vlogger, ang kanyang mga followers, at saka kung sino man yung kanyang kausap makabayan para i-disturb ang ating gobyerno. Binayaran niya. Ito ang ating ebidensya. Pero dahil at mag-istorya na ako sa presidente ko. So, muna ko ninyo kay gusto ko sinisabot makikistorya sa kayo. Amot lang o magaguan ang lugar mas puno. Kasi gusto ko sila makikistorya. Kumalang sila sa istorya in life. Pero, tingnan ni Malacanang kita ni talang magtrabaho. Dali ra. Dali ra te. Thanks. Dali sultanan. Dali. Akong tiyak. Ako'y ibili niyo gamay. Dili manita ko, dili kapalit o balay. Pero pangita mo, sa akasya, pangita mo, siyabo. Hinay mo hit-hit. Mahon ka mo pagpatay. Kaya ako ibili na naalagi, kuhanan nila. Muna akong gamay lang ko, wala na ko yung trabaho eh. Pinagod ka to na. Kaya apil na sa akong retirement ko. Ako lang ikuha para
Kanipang sabo lang ni. Dili magdugay kay tura ko tong istorya. Dili kayo mas importante sila kaysa inyo. Ug laing panahon mas importante mo. Dili sila. Pero sa ang sitwasyon karon mas importante sila nga istorya na mo. Nakasabot na mo sana. But kamo na ibaw na mo nga anak na ang sitwasyon. So, di na ko magdugay, mauna ko ng bilin. Ayaw naghit-hit ha. Kanang di mabuang. Sige, daghang salamat. O kaya gabi. Tingnan nyo mga kabayan, o di ba? Yan ang ebidensya natin na mayroong bayarang nangyayari. Hindi lang po sa mga followers nila, hindi lang po sa mga vlogger nila, pati rin po yung kinuntak ni Digong Makabayan. Ano kayo mangyayari? Ngayon, ipakita ko sa inyo ang vlog po ni Banat Bay. Kasi dito kay Banat Bay, klarong-klaro na talaga yung plano nila mga kabayan. Bakit nalaman to ni Banat Bay? Dahil daw ito daw ay sinabi ni Panelo. So ipakita ko muna sa inyo ang video mga kabayan. For more details, let's watch this. Na kinausap na si Pangulong Duterte ng mga military officer, active and retired, na gusto na daw nilang bumitaw sa gobyerno. Saan ko po ba nakuha yun? Invento lang ba ni Banat Bayan? Hindi po. Eto, panoorin nyo ito ha. Mismong si Panelo ang nagsabi. Alam naman po natin si Panelo nakakakausap kay Pangulong Duterte. Lahat sila, alam mo, maniwala ka. Si Presidente nga ang pumipigil sa military. Ayaw niya ng coup. Ang dami na lumapit. Saka ayaw ko ng bloodshed. So, you're saying that active and retired military personnel ay lumalapit kay dating Maraming lumalapit sa kanya. At sinasabi pong ano? O edi, ano pa? Ano po? O edi, mag-take over sila. No. Ayan, malinaw na malinaw. Mas malinaw pa sa malinaw. Maraming lumalapit kay Pangulong Duterte, active and retired. O, di ba may pa-EI ang makabayan? EI presentation. Yun na yung sa last po dyan, di ba? EI kasi yan eh. Tingnan nyo, sabi ni Banat Bay makabayan, marami dang mga lumapit na mga military kay Digong, active or yung mga retired makabayan. Kasi daw kinausap nila si Digong kasi ayaw na din nilang susuporta kay PBBM. So gusto nila na i-dista makabayan o pababain daw sa pesto itong si PBBM or gaguluhin nila yung gobyerno natin. Pero si Digong daw yung umayaw makabayan kasi ayaw daw niya na merong bloodshed na mangyari, ayaw daw ni Digong. Pero gustong-gusto daw ng mga active na mga sundalo, active tsaka retirado makabayan na ganun nga ang mangyayari. Di ba? Merong klaro dito na destabilization na mangyayari. Pero maniniwala ba tayo kay Banat Bay na at saka kay Sal Panelo na ayaw daw ni Digong magkaroon ng ganyan makabayan? Di ba? Malaking katarantaduhan yan eh. Ginawa pa tayong uto-uto makabayan. Ginawa pa tayong tanga nito ni Banat Bay at saka ni Sal Panelo. Saka maniniwala ba tayo kay Sal Panelo? Gonggong talaga eh. Kung hindi gusto yan ni Digong makabayan, isipin niyo lang po, bakit nabuo ang Maisog Rally? Diba? Ano ba ang goal? Ano bang agenda ng Maisog Rally makabayan? Ano ba ang lahat ng mga pinag-ingay nila doon? Baba sa pesto, bangag. Diba? Pababain na sa pesto, ipapatanggal na sa pesto si PBBM. Yan po ang lagi nilang sinasabi. You think walang destabilization na nangyari dyan? Gonggong talaga eh. And you think ayaw ni Digong na mangyari yung makabayan? Alam mo natin, atat po na makabalik ang mga Duterte sa Malacanang makabayan. Kasi ngayon, sila po ay nagugutom na. Diba yan po sabi po ni Trixie Makabayan, Mr. President, gutom na kami. Gutom ba? O diba? Gutom na gutom sila sa kapangyarihan. Para sila na naman po yung maghawak ng buong Pilipinas makabayan at para mangurap na naman. Diba? Hindi ba ayaw ba ni Digong makabayan? Isipin niyo lang po, no? Tungkol dito sa Maisog Rally, magkano po yung budget sa isang rally makabayan? What do you think?
Diyan po sa Maisog Rally at saka sa rally po dyan sa EDSA na lagi pong ginagawa hanggang ngayon ng mga DDS. Do you think walang budget na involved dyan? Diba? Maggagasta ba, magpapalabas pa ng budget si Digong ang mga Duterte dito sa rally kung hindi man nila hangad yung destabilization mga kababayan? Noon pa man gustong-gusto na po nilang papalitan si PBBM. First year pa lang po sa pag-upo ni PBBM, matagal na ho nilang plano yan. Sa panahon, sa time pa lang po doon sa Kongreso, yung kay GMA makabayan, kung hindi yun na-booking si GMA at saka kung wala pa lang mga loyal, mga solid supporters ng mga congressman itong si SMR, hindi malalaman yung makabayan. Diba? Do you think ang plano na yon hindi pagdidisturb dito o hindi po pagpatanggal po sa pwesto ni PBBM? Ginawa pati yung tanga. Don't ask banat bay. Hindi tanga ang mga Marcos supporter. Hindi tanga ang mga Pinklawan at saka yung mga loyalista. Marunong po kaming mag-isip. Yung plano na ganyan, ayaw doon ni Digong, yan po ay propaganda nila makabayan. Kasi sasabihin na naman dito ng mga followers nila, o tingnan nyo kung gaano kabait itong si Digong na kahit na tagilid na ang gobyerno natin, kahit hindi na maganda yung pamumuno ni PBBM, pero tingnan nyo nag-balance dito ito pong si Digong. Ganon kabait si Digong. Yan kasi ang maiisip kaagad ng mga followers kung bakit yan sinabi po ni Panelo and also ni Banat Bay makabayan. Pero tayo po mga marunong mag-isip, tayo po mga matitino, hindi tayo basta mauto. Noon pa man, gustong-gusto na ni Sara Duterte, gustong-gusto na ni Digong maupo makabalik sa Malacanang. Ano sinabi niya? Nagkaharap niya ang kanyang mga followers makabayan. Diba? Babalik na tayo sa Malacanang. Kasi daw siya ay presidente makabayan. Mukha yatang nasa ang world na naman to si Digong eh. Nakalimutan ba niya na presidente ngayon si PBBM? Gonggong talaga eh. So anyways, for the makabayan, nakita ba natin ito pong survey ngayon? Di ba meron pong inilabas sa survey ang Tangerine makabayan na kung saan yung survey ni Sara Duterte talaga pong spaghetti pababa kabayan. Hanggang ngayon, mas lalong bumaba ang kanyang survey. Tingnan nyo sa Trust and Performance Ratings of Top National Officials. Ito po ay covered sa December 16 hanggang 19 makabayan. So ano palabas ito? Yung Tangerine. So kay PBBM, 60% ang trust rating. Ang performance is 47.9 makabayan. Kay Sara Duterte, mas lalong bumaba. 53.4% lang po makabayan. Ang performance, 45.5%. Kay Escudero, tumaas, 61.5%. Performance 52.7, kay SMR makabayan, mas lalong pataas na ng pataas. Diba tingnan nyo kung gaano do ka magunggong to mga leaders na to, na kahit anong gawin ng paninira ito kay SMR, hinambaka na lahat makabayan ng mga paninira, paungot siya, inaapakan ng pagkatao. Tingnan nyo nangyari, mas lalong tumaas ang rating, ang survey rating ni SMR. Ngayon makabayan ko, nalampasan na po itong si Sara. 58.2% makabayan ang trust. Ang performance, 47.9%. Mas lalong tumaas makabayan, di ba? Ganyan ba ang taong walang kwenta? Ganyan ba ang taong kurap makabayan? Tapos ipapakita ko sa inyo, I think and I am very sure na nakita nyo na po itong video na ito makabayan. Sino na post niya, Sir Ivan? Yung AMP Satire yata siya. AMP Satire and also ito na pong AMP Filipino makabayan. So ang post niya, itong tungkol kay SMR na EI makabayan, alam mo natin yan po ay EI, pero ito kasi ay nag-viral. Nag-viral to as in, before po ko nag-vlog makabayan, this is already million na po yung views. Ito po ay presentation na kumain daw ng pera itong si SMR hanggang siya po ay lumaki makabayan. Diba? Ang title nila is Kumain Hanggang Lumaki. Pero ang kanta niya makabayan, yan po ay kanta po ng Parken Edgar. Pero ginamitan nila ng EI presentation na I'm not sure kung anong ginamit dito makabayan, but I am very sure na yan po ay mahal mapagawa po ng ganyan makabayan. Mahal po magawa po ng ganyan. 'Di ba? So sino kaya dito ang kinontak nila or taga saan po ang kinontak na makabayan? Tas malaki po ang budgetan diyan.
Ang post po ng AMP satire na yan, puro po mga ganyan makabayan, animation po, EI animation. At meron pa nga kay PBBM, pero dito muna tayo po nakafocus kay SMR. Kay SMR, grabe talaga oh, tingnan nyo makabayan. Tsaka yan po ay viral ngayon. At lahat ng mga DDS, yan po ay ginamit ngayon na post nila. And also, doon po kay Hitad makabayan. Eh syempre, paninira kasi kay SMR, so nakakita sila dito ng kanilang kalyado na AMP satire. Siguro hindi siya yung gumawa nito. Meron silang hinire makabayan. So, siyempre, after po nagawa ng video na yan, ginlagyan po ng AMP satire para po magiging para po ma-recognize nila kung kaninong page ang gumawa ito makabayan. Tingnan nyo, hindi po basta-basta. So, gumasta sila ng malaki para po sa ganito makabayan. Para lang nila sisiraan itong si SMR. Pero nangyari ba? Nasira ba si SMR? Hindi pa rin po. Tingnan nyo ang i-compare natin po ngayon ang survey rating po ni SMR at kay Sara Makabayan. Di ba tingnan nyo, nalampasan na po si Sara kasi puro kasi paninira itong mga DDS at saka yung mga paninira ng mga DDS dito kay SMR nagbabackfire kasi sa kanila makabayan. Diba? Lalong lumagapak ang survey ni Sara Duterte. At saka hangtod na yun makabayan. Kasi kung gaano kabigat ang mga paninira po ng mga DDS dito kay SMR, gaano po kabigat ang lagapak ni Sara Duterte. Diba? So anyways, for the makabayan, ipakita ko sa inyo itong vlog ni itong programa po ni Congressman Marcoleta. Kasi si Congressman Marcoleta makabayan, nagrant talaga eh. Galit na galit siya. Kasi ipakita ko muna sa inyo itong survey na inilabas lang po ito kanina makabayan. Ito tungkol po sa 2025 senatorial preferences. Ang cover nito, November 26 hanggang December 3. At ang naglabas nito na survey firm, ito pong Pulse Asia. Tingnan nyo ang una, Representative Tolfo, and second, si Soto makabayan. Nandiyan po nakapasok po si Bongo. Bakit nakapasok si Ivan? Siyempre, nandiyan po yung Malasakit Center makabayan. Nakapasok rin po si Ben Tolfo, si Pia Cayetano, si Manny Pacquiao, Ping Lacson, Willie Rebillame, nakapasok makabayan. Nandyan po si Bong Revilla, Abby Binay, Lito Lapid, at saka si Senator Aimee Marcos. Si Bato de la Rosa, lagapak makabayan. Hindi na po nakapasok sa top 12. And also si Camille Villar, hindi na rin po nakapasok sa top 12 makabayan. Diba? So, ngayon, dahil po nakita yan, ay nakita ni Congressman Marcoleta makabayan, abay galit na galit talaga. Kasi bakit daw hindi inilagay sa survey ang kanyang pangalan makabayan? So ito po ang ating ebidensya. For more details, let's watch this. Naalala mo, may kaugnay nating discussion dito. Merong isang survey, SWS. Ang ginamit nilang listahan, Kuya Benny, apat na pong pangalan. Opo. 40 pangalan. Magtataka ka, doon sa 40 na yon, wala ako doon. Pero, ang totoo nun, nagsama sila ng mga pangalan ng tao na ewan ko kung kakilala mo. Bibigyan kita ng halimbawa. Doon sa listahan ng mga posibleng pagkukunan ng tanong kung sinong gugustuhin nila na iboto sa 2025, naglagay sila ng pangalan na Adonis Jerome. Adonis Jerome. Andamo Jocelyn. Arambulo Ronel. Doringo Mimi. Floranda Modi at Ramos Danilo. Ngayon, Kuya Benny, doon sa mga nabanggit kong pangalan, sino doon ang kilala mo? Ako, kilala ko yung Modi, Florida, kasi presidente ng Piston ata yun. Bakit itong mga ito, nagkataong nilagay nila doon sa pagpipilian 40 pangalan, samantalang ako, hindi man lang nila, paano ngayon ako masasama doon sa kanilang tatanungin kung sino yung kanilang choices, sinong choice nila? Bukod doon, naglagay sila ng pangalan na hindi naman nagpahayag ng pagkakandidatura. Ng kandidatura. Halimbawa, yung Jokno Jose Manuel. Ito yung Chel Jokno. Okay. Hindi naman nagpahayag ng pagkakandidato bilang senador. Franklin Drilon, lalo namang hindi nagpahayag. Wala silang, hindi sila nagpahayag ng COC. Richard Gordon, wala rin. Rodrigo Duterte, lalong-lalong hindi nagpahayag ng senatorial candidacy. Leni Robredo.
Gilbert Teodoro. Pero ito nilagay nila. Pero si Rodante Marcoleta talagang ayaw nilang ilagay. Meron mga plano ito eh. Ito sana yung gusto kong ilapit sa COMELEC. Tingnan po ninyo kung ano yung kaparaanan na ginagawa nila. Kung talagang ang gusto nilang malaman yung totoo, ay dapat walang ganitong mga panlilinlang. Okay, so teka lang ha. I-clear na ho natin, idol na idol ko yan noon, si Congressman Marcoleta. At hanggang ngayon, kaya lang, sayang nandun siya sa ibang side kasi makabayan. Totoo lang, idol yan si Ivan kasi magaling ho siya mag-isip makabayan. Pero dito po sa kanyang punto nito, sa kanyang naratibo, medyo yata off makabayan. Sa tingnan ko lang ha, ito yung aking analysis mga DDS. Dito sa punto na to, mukha yatang na off dito itong si Marcoleta. Kung bakit, pag-usapan natin yan. But before that, siyempre, share natin. Nandyan po si Mary Jane Tan, Annie Hoson, Josephine Gallego, Dioselan David, Nina Bioco. Nandyan po si Ashen, Alice McDonald. I-shoutout natin si Romeo Alensonoren from New Jersey. Hi to family Alensonoren. And hi to Cortez and Saniel family. I-shoutout rin po natin si Eduardo Cruz. And hi to Gorgunya Angala. Okay? So ngayon, Sir Ivan, ano nangyari? Sa tingin ko pagkakabayan, hindi niya siguro alam ang procedure or protocol po ng mga survey firm. Sa tingin ko lang makakabayan, or baka alam niya pero iniba niya makakabayan. Itanong mo itong si Malotekia. Since si Malotekia, kanila pong kaalyado makakabayan. So kung ako po yung may-ari ng survey firm, kung hindi man yan nagbabayad sa akin ang mga politiko na yan na gusto nating makita sa survey makabayan, ang ibig sabihin, kasi meron silang tinanong po na 2,200 ba yan lahat, if I'm not mistaken, 2,200 or 2,400 binanggit noon. So yan po sa 2,400 kasi since hindi nagbayad po sa akin ito po mga politiko na to, well, ang gusto kong magbigay sa akin ng mga pangalan, ito po mga pinagtanungan ko ng mga tao makabayan or mga botante. Correct ba mo wrong? Diba? Sakto ba analysis si Ivan? Ganun po ang mangyayari kasi yan po ang narinig ko noon makabayan. Alam mo natin ito mga survey. Karamihan dyan sa mga survey makabayan, yan po siyempre, yan po ay sponsored, maraming sponsored dyan makabayan. Kung hindi man, doon na po sila kukuha po sa mga botante kung anong gusto ng pangalan na makita doon sa survey makabayan. Pero depende yan, top 14. Top 14 ho yan. Instead na top 12, top 14 lang makabayan. Katulad po doon sa pinakita ko sa inyo, di ba, meron pong dalawa doon na hindi pa nakapasok po sa top 12 makabayan. Yun po sila si Bato and also si Villar. So, doon po sa top 40 na yun po inilagay nila kasi yun po ang mga sinabi ng mga botanteng binanggit nila makabayan. O ikaw, kanino ka? O sino mga lista mo dito sa top 12? Ito. So, mapasok doon sa top 14. So, dahil hindi nakita niya yung pangalan doon makabayan, well, sinasabi niya na meron dang ginawa dito na hindi maganda na bakit daw hindi sinama ang kanyang pangalan. Ang ibig sabihin, ilan po ang gusto ng mga botanteng masama sa senador itong si Marcoleta makabayan. Correct ba I'm wrong? Ganon po ang nangyari. Kundi wala pong hocus-pocus doon. Kundi ang nagbigay doon mismo mga botante. For example, tatanungin si Ivan ng taga SWS. Alam niyo ba makabayan, SWS, yan po ay private company ho yan. Survey firm ho yan makabayan. So siyempre, dahil nga sila po ay gumagawa dito ng mga survey, karamihan dyan sponsor ho yan. For example, PDP Laban. Ito pong si Marcoleta, andun siya ng PDP Laban. So dapat lalapit ang PDP Laban dyan sa SWS at saka gagawa sila or magpagawa sila ng survey makabayan. Kung hindi man nakita ang pangalan ni Marcoleta dyan sa survey na yan, ibig sabihin nilaglag siya ng PDP Laban makabayan. Correct ba I'm wrong, DDS? Sakto ba analysis si Ivan? Ganon nangyari. Kung lumapit man ang PDP Laban dyan po sa SWS na survey firm, ibig sabihin hindi siya isinali or baka hindi siya nagbigay po ng budget makabayan itong si Marcoleta. siguro matipid. Siguro nakita po ng head po ng PDP Laban, abay si Marcoleta hindi nabigay po ng budget, so nang lumapit sila sa SWS, hindi nasama ang kanyang pangalan. Wala siya doon sa pinagpipilian makabayan. Diba? DDS, ipaabot nyo kay Marcoleta ang sinasabi dito kung mali ba si Sir Ivan.
Ganon po nangyari, wala pong kuspokus dyan, kundi yan po ay sponsored. Kung hindi mo sila sponsored po, sa covered na yan mga kababayan, doon na sila hihingi ng listahan sa mga pinagtanungan nila ng mga botante. Kaya hindi natin nakita or walang nakita doon. Walang nakita doon na pangalan po ni Marcoleta according po kay Marcoleta mga kababayan. At kung bakit merong ibang pangalan doon na hindi naman po tumakbo. Kasi yan po ang gusto na tao ng botante na yon kaya nilagay niya mga kababayan. Okay? So anyway, sana maliwanagan itong mga DDS dito. Sana rin po maliwanagan po itong si Congressman Marcoleta. Sayang si Marcoleta Totoo lang makabayan para sa akin sayang na sayang talaga si Marcoleta. Siya kasi napagamit dito sa mga ok-ok, doon po sa mga DDS na gusto naman pong ipapatanggal sa pwesto itong si PBBM. Ngayon nadamay siya makabayan. No choice siya. Kasi nandyan siya sa grupo na yan, so no choice siya na po ay susunod sa gusto po ng grupong PDP makabayan. Pero bad choice ang ginawa ni Marcoleta. So anyway, isa rin po natin, nandyan po si Wing Salvatierra, JRN, Jaime Ignacio, Janet D. Narvaez, Nonsky Pasamonte, Mercy Calatrava. Isa rin po natin. Nandyan si Marilo Lomiares, Longara, hi to Ivy Alfonso, Clemente Asuncion Jr. Nandyan rin po si Liza Dakotanan Candido, Annabel Hoson, Boboy Elmido Costenza Dugyo, Apple Nash, kasama rin po natin si Bobby Bacolo, Alicia League, Estila Rico, Esperanza Manuel Sanalila, hi to Emerald Gemini, Felicitas Manibog. Nandyan rin po si Dimple Rain, Isre Venus, and hi to Iris Dine. Okay, so mga kababayan ko, yan po din manakalap ng mga balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoong Hesus, aming manunubos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat para sa mga kahangahangang bagay na ginawa mo para sa aming buhay. Sa amin pong paghahanda sa pagunita sa Pasko na iyong pagsilang, hinihiling po namin na patuloy mong ipadama ang kaligayahan na ikaw lamang ang makapagbibigay. Itinataas po namin sa iyo ngayon ang mga kapatid naming hindi naramdam ang Pasko. Huwag niyo po sana silang iiwan at pababayaan. Ipagkaloob niyo po sana sa kanilang puso at kaluluwa ang tunay na galak na sa iyo lamang nagmumula. Hilumin niyo po, Panginoon, ang sugatang puso ng tao. Idandalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and do some